Nagsimula ang eksena sa gitna ng kagubatan kung saan patuloy na naglalakad ang grupo ni na Ilchui. Habang naglalakad, naitatanong ni Ilchui sa kaniyang sarili kung bakit hindi pa rin nagpapakita ang demonyo. Gayong natitiyak naman ng mga nakarinig na may umiiyak sa lugar na iyon. Sinamantala naman ito ni Yise para sabihin na wala namang anumang bakas ng child ghost, kaya iminungkahi niya na mas mabuting bumalik na lamang sila sa templo. Ngunit agad na nagalit si Ilchui at sinabihan ng bata na kung gusto nitong bumalik ay umuwi na ito ng mag-isa. Galit nitong tinanong si Yise kung minaliit na ba siya nito dahil lang sa natalo siya sa isang sparring match. Mabilis namang umawat sina Guejiol at Woljang para pakalmahin ang kaniyang kuya Ilchui. Kalmadong ipinaliwanag ni Yise na hindi niya kailanman naisip na mas malakas siya rito dahil lamang sa kaniyang naging panalo. Nagtaka naman si Ilchui sa naging sagot ng bata. Ipinagtapat ni Yise na sa huli nilang laban, nagulat lamang si Ilchui dahil hindi nito inaasahan ang kaniyang atake at swerte lamang siyang nakatama. Idinagdag pa niya na kung naghanda lamang ng mas maayos si Ilchui, hindi siya magtatagumpay ng ganoon kadali. Nagtataka total na nagtanong si Ilchui kung talagang iyon ba ang paniniwala ng bata. Buong katapatang sumang-ayon si Yise at sinabing matapos silang mag-sparring ng isang buong taon, natitiyak niyang napakalakas ng pisikal na kakayahan at mga teknik sa pagsuntok at pagsipa ni Ilchui. Dahil sa mga papuring ito, biglang tumaas ang tiwala sa sarili ni Ilchui at labis na napangiti. Ipinagmalaki niya sa kaniyang sarili na maganda pala ang mata ng bata para makita ang kaniyang kagalingan. Inamin din nito na mukhang nagkamali siya sa kaniyang pagkakakilala kay Yise at sinabing kung gusto nito ay maaari niya pa itong isali sa kaniyang sworn brotherhood. Tinanong naman siya ni Yise kung ibig sabihin ba niyon ay magiging kuya na niya ito. Paiwas na sumagot si Ilchui at tinanong ang bata kung may problema ba ito roon. Ngunit biglang napangiti si Yise at masayang sinabing masaya siya sa natanggap na alok dahil matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng isang nakatatandang kapatid. Habang nakatitig sa ngiti ng bata, labis na nagtaka si Ilchui kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon at mukha ni Yise. Biglang napatigil ang lahat nang makarinig sila ng iyak ng isang sanggol sa di kalayuan at agad nilang naisip na ito na nga ang tinatawag na child ghost. Dahil sa excitement, mabilis na tumakbo si Ilchui papunta sa direksyon ng tunog. Habang nakangiti at nagsisisigaw na ang unang makahuli sa demonyo ang siyang magmamay-ari nito. Sa kaniyang isip, ito na ang perpektong pagkakataon para ipakita sa kaniyang bagong bunsong kapatid kung gaano siya kalakas at kaastig. Ngunit laking gulat at pagkatulala ni Ilchui nang sa wakas ay makaharap niya ang nilalang. Agad siyang napatigil sa kaniyang pagtakbo. Hinabol naman siya ni Woljang habang pakiusap na bagalan nito ang kaniyang pagtakbo. Nag-aalinlangang nagtanong si Ilchui kay Woljang kung ang isang child ghost ba ay isang demonyo na mukhang sanggol. Sumang-ayon naman si Woljang. Inamin ni Ilchui na mukha nga itong sanggol sa unang tingin. Ngunit napansin niyang kakaiba ito dahil mayroon itong higit sa isang ulo. Sa gitna ng kaniyang pagtataka, biglang sumigaw si Yise mula sa malayo at nagbabala sa lahat na magsitakbo na sila dahil hindi iyon isang simpleng child ghost. Ngunit bago pa man maihayag ni Yise ang tunay na pangalan ng halimaw, mabilis na naghanda ang demonyo at nagpakawala ng mga matutulis na tinik mula sa katawan nito. Sunod-sunod na inatake ng nilalang ang buong grupo. Mabilis na nagamit ni Yise ang kaniyang dalang shield para depensahan ang sarili. Ngunit sina Ilchui, Woljang at Guejiol ay walang anumang pananggalang para protektahan ang kanilang mga sarili. Dahil sa lakas ng impact ng atake, tumalsik si Yise sa malayo. Napaisip siya na mabuti na lamang at nagdala siya ng shield para sa mga ganitong emergency. Ngunit agad ding napalitan ng takot ang kaniyang isip nang alalahanin niya ang kalagayan ng kaniyang mga kasamahan. Laking gulat at panlulumo ni Yise nang makitang direktang tinamaan at nasugatan ng mga matutulis na tinik ang lahat ng kaniyang mga kasama. Habang nakikitang unti-unting lumalapit ang halimaw sa kanila, sinuri ni Yise ang antas ng panganib ng kanilang kaharap. Napaisip siya na ang peligro ng isang demonyo ay hindi nasusukat sa tagumpay ng paghuli rito, kundi sa antas ng tsansa ng buhay ng isang hunter. Hinihiwalay ito sa 9 na antas, mula level 1 hanggang level 9. Ang level 9 hanggang level 7 ay itinuturing na mga low-grade demon. Ang tsansa ng isang baguhang hunter na makaligtas laban sa level 9 ay 70%, habang nasa 80% naman sa level 8 at 70% kapag humarap sa isang level 7 na demonyo. Pinaliwanag pa ni Yise sa kaniyang isip na simula sa risk level 6 na itinuturing ng mid-grade demon, biglang bumabagsak ng husto ang tsansa ng buhay ng isang hunter. Ang posibilidad na makaligtas ang isang baguhang hunter laban sa isang level 6 na demonyo ay nasa 20% na lamang. Nalaman din ni Yise na ang nakakatakot na nilalang sa kanilang harapan ay walang iba kundi ang risk level 6 mid-grade demon, ang Wailing Dragon. Napatanto niya na ito na ang pinakamasamang sitwasyon dahil hindi ito isang simpleng child ghost kundi isang lubhang delikadong demonyo. Dagdag pa rito, ang 20% tsansa na makaligtas ay para lamang sa mga opisyal na demon hunters. Dahil hindi pa sila opisyal na mga hunter at marami pa sa kanila ang sugatan, mabilis niyang naisip na kapag wala silang ginawa ay mamamatay silang lahat doon. Dahil dito, desperado na nag-isip si Yise ng pinakamagandang desisyon na maaari nilang gawin sa gitna ng matinding panganib. Sa kabilang parte, napahawak naman si Ilchui sa kaniyang mga sugat habang dumaranas ng matinding sakit at pagkahilo.
Sa kaniyang isip, napagtanto niya na ang mga demonyo ay mas nakakatakot at mas nakakadiri pala kaysa sa mga kwentong kaniyang narinig. Habang nakatitig sa sugatang si Woljang, sinisi ni Ilchui ang kaniyang sarili dahil sa kaniyang pagpumilit na mag-demon hunt, kaya nangyari ang trahedyang ito. Lalo pang nadagdagan ang kaniyang takot nang tingnan niya si Gogyeol. Nakita niyang malubhang tinamaan ito sa tiyan at tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo. Alam ni Ilchui na kapag hindi agad nabigyan ng paunang lunas ang kaniyang kasama, hindi na ito aabot ng buhay. Habang umiiyak sa matinding takot at panlulumo, naitanong na lamang ni Ilchui sa kaniyang sarili kung ano ang dapat nilang gawin. Dahil sa bilis ng mga kaganapan, ay nanganganib na mamatay silang lahat doon. Habang hindi na alam ni Ilchui ang gagawin sa gitna ng matinding takot, patuloy namang nagkakalkula si Yise sa kaniyang isip. Nagtatanong siya kung makakatakas pa ba sila sa demonyong iyon, lalo na't kailangan nilang buhatin ang malubhang sugatang si Gogyeol. Sa kaniyang pagsusuri, nahanap niya ang tanging paraan para makaligtas ang karamihan sa kanila. Walang pag-aalinlangang hinarap ni Yise sina Ilchui at Woljang at sinabi sa mga itong iwanan na nila si Gogyeol at magsitakbo na sila. Labis na nagulat at napatulala sina Ilchui sa narinig mula sa bata. Utal nitong tinanong si Yise kung ano ang kaniyang pinagsasasabi. Malamig na ipinaliwanag ni Yise na nakamamatay na ang natanggap na sugat ni Gogyeol at kahit magawa pa nilang tumakas habang dala ito, mamamatay pa rin ito bago pa man sila makarating sa Guisu Temple. Galit namang binuweltahan ni Woljang si Yise at nagtanong kung paano nito nagagawang sabihing iwanan at ipagpalit ang buhay ni Gogyeol. Pinaalalahanan sila ni Yise at tinanong kung hindi ba sila nagtataka kung bakit hindi pa muling umatake ang Wailing Dragon Demon. Ipinaliwanag niya na batay sa kaniyang nabasa sa Demon Encyclopedia, ang Wailing Dragon Demon ay gustong-gusto ang mga biktima na puno ng negatibong emosyon dahil ito ang pinakamasarap para sa kanila. Idinagdag pa ng bata na naghihintay lamang ang halimaw sa pupuntahan ng kanilang desisyon kung iiwan ba nila ang kanilang kaibigan para tumakas o pumili silang mamatay ng sabay-sabay sa lugar na iyon. Ang gusto ng demonyo ay ang iwanan nila si Gogyeol upang ang bata ay malugmok sa matinding kawalan ng pag-asa habang sila namang tatakas ay mapupuno ng matinding konsensya at pagdurusa. Pinigyang diin ni Yise na kahit alam nila ang masamang balak ng halimaw, wala na silang ibang pagpipilian kundi ibigay ang gusto nito dahil iyon lamang ang tanging paraan upang makaligtas sila ng buhay. Natahimik at hindi na pwedeng makasagot si Ilchui habang patuloy na umaagos ang kaniyang mga luha at nakatitig sa sugatang kasama. Sa gitna ng katahimikan, umiiyak at nanginginig na tumingin si Gogyeol kay Ilchui, sabay sabing napakasakit ng kaniyang mga sugat at nagmamakaawang nagtanong kung hindi naman ba siya mamamatay doon. Habang unti-unting lumalapit ang halimaw, mabilis na naglabas si Yise ng isang gamit at inihagis ito na nagdulot ng isang matinding pagsabog at nakabulag na liwanag upang pansamantalang maantala ang demonyo. Sa gitna ng usok at liwanag, mabilis na lumapit si Yise kay Gogyeol at bumulong sa tenga nito. Humingi siya ng paumanhin sa bata at buong pusong nangako na ipaghihiganti niya ito laban sa demonyo. Biglang nagbago ang eksena at makikitang nagsimula ng tumakbo palayo sina Ilchui at Woljang habang umiiyak. Naiwan sa lupa si Gogyeol at habang tumutulo ang mga luha sa kaniyang mga mata, naitanong niya sa kaniyang sarili kung tumakas na ba ang lahat at inakay ang sarili na mas mabuti na ngang mangyari iyon. Ayaw niyang mamatay ang kaniyang mga kaibigan nang dahil lamang sa kaniya. Habang pinapanood ang paglayo ng kaniyang mga kasama, naisip niya ang mga sinabi ni Yise kanina at napangiti na lamang. Pakiusap niya sa kaniyang isip, kalimutan na lamang nila ang paghihiganti at ang mahalaga ay makaligtas ang mga ito ng buhay. Dito na tuluyang lumapit ang Wailing Dragon Demon kay Gogyeol para tapusin ang buhay nito. Sa kabilang parte, hindi pala tuluyang tumakas si Yise. Nakatago lamang siya sa di kalayuan habang pinapanood ang buong kaganapan gamit ang isang malamig at walang emosyong mukha. Dahan-dahang kinain ng halimaw ang bata at kasabay ng pagkuha nito sa mga alaala ni Gogyeol, lumabas at naging bahagi ng katawan ng demonyo ang mismong ulo ng bata. Kahit na walang ipinapakitang emosyon ang mukha ni Yise, baka sa kaniyang mga kilos, ang matinding galit na sumasabog sa kaniyang loob. Sa sobrang higpit ng kaniyang pagkakahawak sa puno kung saan siya nagtatago, maging ang kaniyang mga kuko ay nabali at nasira. Puno ng puot at pagdurusa ang kaniyang puso habang pinagmamasdan ang ulo ni Gogyeol na naging bahagi na ng nakakatakot na halimaw. Nagsimula ang eksena sa loob ng nayon kung saan nagkakagulo at nagmamadali ang mga tao. Naalimpungatan si Gong A dahil sa matinding ingay sa labas at agad na tinanong si Chanmo kung ano ang nangyayari. Pinaliwanag ni Chanmo na nabulabog ang lahat dahil sina Ilchui, Woljang, Gogyeol at maging si Yise ay biglang nawawala at hindi mahanap saan mang sulok ng Guisu Temple. Nagulat si Gong A nang marinig na nawawala ang mga bata. Idinagdag ni Chanmo na agad na nagpadala ng mensahe ang mga combat dokaibi sa kanilang pinuno. Habang ang iba naman ay lumabas na sa hangganan ng Guisu Temple upang simulan ang paghahanap sa mga ito. Habang nakikinig, biglang naalala ni Gong A ang sinabi ni Ilchui kanina tungkol sa gagawin nilang paglalaro. Napaisip siya na posibleng lumabas nga sa nayon ng grupo ng mga oras na iyon. Habang nakatitig sa kalangitan sa gitna ng gabi, taos-pusong nanalangin si Gong A na sana ay makabalik ng ligtas ang kaniyang mga kasamahan. Biglang nagbago ang eksena at ipinakita si Yise habang mabilis na tumatakbo sa gitna ng kagubatan. Habang tumatakbo, muling pumasok sa kaniyang isip ang desisyong kaniyang ginawa kanina.
Alam niyang kapag kinaharap ng kaniyang grupo ang Wailing Dragon Demon sa ganoong kalagayan, tiyak na mauuwi lamang iyon sa pagkalipol ng lahat. Napaisip si Ise na kahit kailangang isakripisyo si Guegiol, kung ang natitirang 3 buhay naman ay maipagtatanggol at makakaligtas, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataon na balikan at patayin ang demonyo sa hinaharap, katulad din ng mga nangyari sa kaniyang nakaraan. Bumalik ang alaala ni Ise noong mga oras na nagtatago siya habang pinapanood ang kaniyang pamilya na kinakain ng isang demonyo. Naalala niya ang kaniyang naisip noon na kung susugod siya sa halimaw na iyon ng walang paghahanda, mamatay lamang siya ng walang kabuluhan. Ang pinakamagandang desisyon na maaari niyang gawin noon ay ang panatilihin ang demonyo sa kaniyang paningin, alamin ang kuta nito, at ipaghihiganti ang kaniyang pamilya pagdating ng tamang panahon. Iyon ang pinakamagandang pagpapasya na kaniyang nagawa. Ngunit habang naaalala niya ang nangyari kay Guegiol, napaisip si Ise na ang ganoong uri ng desisyon ay napakasakit at nagdudulot lamang ng matinding galit sa kaniyang sarili. Napatanto niya na ang lahat ng pagdurusa at sakit na ito ay nangyayari lamang dahil sa pag-iral ng mga demonyo sa mundo. Sa gitna ng kaniyang pag-iisip, biglang may lumitaw na isang lalaki sa kaniyang harapan. Ito ay walang iba kundi si Guaicheon, ang combat dokaibi at patrol officer ng Guisu Temple, na nagsabing sa wakas ay nahanap din niya ang bata. Agad na tinanong ni Guaicheon si Ise at sinabing wala ba itong ideya kung gaano katinding kaguluhan ang idinulot nila sa nayon. Binalaan niya ang bata na maghanda sa matinding sermon kapag nakabalik na ang kanilang pinuno bago tinanong kung saan nagtatago ang iba pang mga bata. Malamig na sumagot si Ise at ipinalwanag na sa gitna ng kagubatan ay nakaharap nila ang demonyong tinatawag na Wailing Dragon Demon. Nagkahiwalay daw sila ni Ilchui at Woljang habang tumatakas, habang si Guegiol naman ay tuluyan ng nakain ng halimaw. Napatulala at labis na nagulat si Guecheon sa narinig. Hindi siya makapaniwala na kinain ng demonyo si Guegiol. Galit niyang tinanong si Ise kung saan naroroon ang demonyong iyon at kung ano ang hitsura ng tinatawag nitong Wailing Dragon Demon. Inilarawan ito ni Ise at sinabing ang demonyo ay may anyong tulad ng isang kabayo na may maraming mukha sa katawan nito. Nang marinig ang paglalarawan sa demonyo, makikita sa galit si Guaicheon at sinabing kailangan na nilang magmadali. Inutusan niya agad si Ise na bumalik na lamang muna sa Guisu Temple para sa kaniyang kaligtasan. Subalit natahimik lamang si Ise habang nag-iisip. Alam niyang si Lord Guaicheon, ang patrol officer na nakatuka sa pagpuksa ng mga demonyong lumalabas malapit sa Guisu Temple. Kaya nagtaka ang bata kung bakit tila wala itong sapat na kaalaman tungkol sa peligro ng isang Wailing Dragon Demon. Pinaalalahanan ni Ise si Guaicheon at sinabing ang Wailing Dragon Demon ay isang mid-grade demon. Nag-aalala niyang tinanong ang opisyal kung mas mabuti bang maghintay muna sila ng karagdagang tulong bago lumusob. Kumpiyansa namang sumagot si Guaicheon at sinabing huwag mag-alala ang bata dahil sa buong lahi ng mga dokaibi, kabilang siya sa nangungunang 5 pinakamalakas kapag pag-uusapan ang kakaibang lakas ng katawan. Natahimik muli si Ise ngunit agad ding nagdesisyon at sinabing sasama siya sa paghahanap. Nagulat si Guaicheon at mabilis na tumanggi dahil napakadelikado ng kaniyang balak. Iginiit naman ni Ise na kabisado niya ang eksaktong lugar kung saan nila nakaharap ang Wailing Dragon Demon. Ipinaalala niya sa opisyal na sa mga oras na iyon, ang pinakamahalagang layunin nila ay ang mailigtas ang iba pang mga batang posibleng nasa panganib pa. Dahil sa katwirang iyon, hindi na nakatanggi si Guaicheon. Pinalaan na lamang niya si Ise na sa oras na makaharap nila ang demonyo, kailangan nitong tumakas agad ng walang pag-aalinlangan. Agad namang sumang-ayon si Ise sa utos ng opisyal. Biglang nagbago ang eksena at ipinakita si Ilchui habang pilit na binubunot ang matulis na tinik na nakatusok sa kaniyang katawan. Matapos nitong matanggal ang tinik, agad nitong tinanong si Woljang kung sapat na ba ang layo ng kanilang natakbo para hindi na sila masundan ng demonyo bago kinamusta ang lagay ng kaniyang kasama. Tumingin si Woljang at sinabing medyo masakit ang kaniyang mga sugat, ngunit kakayanin pa naman niya. Subalit pumasok ang matinding pagsisisi sa puso ni Woljang. Nag-aalinlangan niyang tinanong si Ilchui kung tama ba na silang dalawa lamang ang nakaligtas, habang si Guegiol ay posibleng tuluyan ang nawala sa mga oras na iyon. Naiyak sa galit si Ilchui at sinabing kung nagtulungan lamang daw silang lahat na lumaban, baka na ipagtanggol pa nila si Guegiol. Isinisi niya ang lahat kay Ise at sinabing kung hindi lamang daw sila nilito ng bata sa pamamagitan ng mga walang silbing salita nito, hindi sana nangyari iyon. Subalit ipinaalala ni Woljang na kung wala ang mga sinabi at ginawa ni Ise, baka silang lahat ay namatay na sa lugar na iyon. Galit na binuweltahan siya ni Ilchui at tinawag siyang tanga. Sinabi nitong ang nangyari ay isang malaking kahihiyan, hindi lamang bilang isang demon hunter, kundi bilang isang nakatatandang kapatid ni Guegiol. Para sa kaniya, mas mabuti pa sanang namatay na lamang silang lahat ng sama-sama kasama ang kaniyang kapatid. Subalit biglang napatigil at natahimik si Ilchui nang makarinig siya ng iyak ng isang sanggol. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang child ghost na nakatayo malapit sa kanila. Sa gitna ng galit, agad na sumugod si Ilchui at inatake ang demonyo habang isinisigaw na kung hindi lamang pinalabo ng taong iyon ang kaniyang pag-iisip, matagal na niyang napabagsak ang halimaw. Ipinagmalaki niya na sa pamamagitan ng kaniyang spiked iron club ay ipaghihiganti niya ang kaniyang kapatid na si Guegiol. Habang pinapanood siya ni Woljang, napasang-ayon na lamang ito at buong tapang na isinigaw na papatayin nila ang lahat ng demonyo para maipaghiganti ang kaniyang kasama. Ngunit sa isang iglap,
Biglang lumitaw ang Wailing Dragon Demon sa likuran ni Woljang. Habang abala sa pag-atake si Ilchui, nagulat na lamang siya nang tumalsik ang napakaraming dugo. Nang lumingon siya, huli na ang lahat, patay na si Woljang sa kamay ng demonyo. Napatulala at natahimik si Ilchui habang pinapanood kung paano idinagdag ng halimaw ang mukha ni Woljang sa nakakatakot nitong katawan. Ngunit sa kabila ng takot, hinawakan niya ng mahigpit ang kaniyang armas at galit na isinigaw na ipaghihiganti niya ang kaniyang mga nakababatang kapatid. Subalit bago pa man makagalaw si Ilchui, biglang lumitaw ang Wailing Dragon Demon sa kaniyang harapan na handa nang tumapos sa kaniyang buhay. Napatigil si Ilchui at tila handa na sa kaniyang kamatayan nang biglang may malakas na atake ang tumama sa demonyo. Ito ay si Guaichon, na galit na sumigaw kung paano nagawa ng halimaw na saktan ang mga bata ng Guisu Temple. Nang tumalsik ang demonyo mula sa matinding atake, agad na inutusan ni Guaichon si Yise na ilayo si Ilchui habang siya na ang bahalang humarap sa halimaw. Lumapit si Yise kay Ilchui, tinulungan itong tumayo at sinabing masaya siyang buhay pa ito. Dahil sa galit ng demonyo, ginamit nito ang mga memorya ni Woljang at Guegeol para linlangin si Guaichon. Gamit ang boses ng mga bata, nagmakaawa ang demonyo na huwag silang saktan at tinawag pa itong uncle. Dahil dito, natigilan sa pag-atake si Guaichon. Habang galit na sinabihan ng halimaw na huwag magpanggap bilang mga bata, nang magtangka siyang umatake muli, muling lumabas ang mukha ni Woljang na nagpaalala sa kaniyang pangako na tuturuan sila ng mga techniques at nagmakaawang palayain sila mula sa demonyo. Alam ni Guaichon na hindi iyon ang mga tunay na bata at kailangan lamang niyang durugin ang demonyo kasama ang mga ito. Subalit ang matinding emosyon ay nagiging dahilan para mawala ang pokus ng isang nilalang. Isang kahinaan na mayroon ang lahat ng may puso. Naintindihan ito ng Wailing Dragon Demon nang may buong linaw mula sa kaniyang mga nakaraang biktima. Kapag ginamit nito ang psikolohikal na taktika na iyon, lalambot ang kalaban at mawawalan ng lakas na lumaban. At kailanman ay walang biktima ang nakaligtas sa larong ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang biglaang atake ang sumugat sa demonyo. Isang atake na nagmula kay Yise. Isang kakaibang nilalang ang nagsimulang sumira sa karaniwang paniniwala at luhika ng Wailing Dragon Demon. Malamig na sumigaw si Yise kay Guaichon na gumising ito sa katotohanan dahil ang nasa harap nila ay walang iba kundi isang demonyo. At dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.